Hi, today is August 17, 2026. And I'm so happy to share na finally nagkaroon na ako na-register ko na rin yung online shop ko. So bibigay na lang ako ng kwento ko ano yung mga nangyari, mga ganyan. So dati akong government employee. Ang nangyari niyan, nag-JO muna ako sa isang government institution. Kaya lang nung nagpa-transfer ako sa ibang RDO, hindi naman ako nasabihan or na-inform na I need to close my parang yung account o yung JO something ko doon sa itong main branch na malapit sa amin. Para inalaw naman nila ako mag-transfer and I informed them na lilipat ako ng trabaho sa Manila. Tapos yes, okay naman. And hindi ko alam na umaandar pa rin pala yon yung parang record ko, yung annual fees, quarterly, yung mga ganyan ko. So, ang dami kong binayaran at umabot ng 22,000 yung naging penalty ko. Actually, 33,000 yon. Kaya lang, nag-letter ako hanggang sa naging 22,000. Gusto ko pa sanang mag-letter, kaya lang parang napaka-hassle na. Yung parang naliliit ako kasi parang parang ako yung nagmamakaawa. Pero ganoon naman dapat tayo yung magpapakumbaba. Kasi kung hindi ka rin naman makikipag-ayos ng maayos doon, ay makikipag-usap ng maayos sa BIR, parang hindi ka rin naman siguro asikasuhin nila or ikaw tayo rin citizen, ordinary citizen ang kawawa kasi kung i-implement nila yung batas nila o rules nila, sobrang hindi talaga siya pro sa ating mga maliliit na empleyado at negosyante. Though those are my comments lang naman, no? Pero praise the Lord kasi tapos na yun. Tapos na yung masalimuot na pangyayari na yun. Ako parang sinisisi ko na lang yung sarili ko, yung kahit wala namang notice, 'di ba? Pwede naman silang magpadala ng letter na they know our email address, our cellphone number. Pero wala. Parang on their part, wala. Basta mag-charge lang sila ng penalty. Tapos pag kailangan mo nang mag-asikaso katulad ko ngayon, gusto ko kasing mag-online shop, kailangan ko siyang ayusin. So yung iba, pwede mang gumamit daw ng ibang pangalan, pero hindi ako ganun eh. Gusto ko pangalan ko pa rin yung negosyo ko. So, nung na-close na, wala pa rin akong certificate of business closure. Nasa kanila pa yon, on process pa sa kanila. Pero meron na akong yung parang, yung papel na no liabilities na ako. Kinuha rin nila yon. And kanina, dinala ko yung online, yung DTI ko, tapos Xerox ng ID ko, and then nag-fill out ako sa 1901, dalawang form yon. So, ang nangyari, ganito pa yung unang nangyari. Sales artisan or sales handicrafts yung una kong ni-register. Pag ganun pala, hahanapan kanila ng mayor's permit, business permit. Kailangan pala specific na sell online shop. Eh, hindi ko naman kasi alam. So, yun, nagdalawang bayad pa ako sa DTI. So, sell online shop na itong mangyayari sa online store ko. Kasi ayoko namang maging specific lang sa Kendall dahil baka in the future marami pa akong maisip na mga product na gagawin. So, barangay level lang yung ni-register ko. Nag-print ako noon. Isa lang ang kailangan nila. Ayan si Asher. Tapos, Xerox copy ng passport ko or anybody na ID. Tapos, nung na-fill out na nila, actually marami akong hindi nasagutan doon sa 1901. Yun yung form for business registration. Pwede na kayo mag-print nun. And then, i-guide ka naman nila. Na pala, may announcement kanina, nagbaba ng memo yung main office daw na hanggang 12 lang yung business registration or I don't know kung meron pang ibang hanggang 12 lang na processing. So, dumating ako kasi 12:13. So, sabi ng mga guards, hindi na daw, cut off na daw. Sabi nung isang nasa harapan na staff, cut off na daw. Sabi ko, baka pwede namang makiusap kasi malayo rin yung pinanggalingan ko. And
matraffic talaga, tsaka maulan talaga dito sa amin. Kaya makikita nyo dyan sa taas na ng kisame namin, maraming nakasampay na mga damit kasi nga maulan talaga dito. Halos 3 linggo na yatang ganito ang panahon. Anyway, balik tayo dito sa nangyari kanina. Yun, nakiusap ako. Sabi ko, baka pwede naman makiusap. Kasi kabababa lang pala nung memo na yan. So, syempre, hindi kami na-notice, yung mga tao nyo, yung mga taong pupunta, hindi namin alam na hanggang 12 lang yung ini-impose yung bagong memo na yan. So, yun, sinubukan naman nung staff. So, buti, praise God, at tinanggap po yung papel ko. Kasi sabi ko, 14 minutes lang din naman akong late. Baka naman pwedeng makiusap. Kasi masayang din yung pamasahe, ganyan. So, yun, tinanggap nila. Tapos, may sumunod sa akin. Grabe, alam nyo, matanda na siya. Lolong-lolo na. Talagang naawa ko, parang galing pa siya sa malayong lugar. Tapos may malaki siyang bag. Tapos, cut off na po. Hindi, bumalik na lang po kay bukas. Yun na yung direktang sinabi sa kanya. So, ako naawa ko doon sa matanda. Sabi ko, baka pwede nyo namang i-consider. Sabi ko, tingnan nyo naman si tatay, matanda na si tatay. I-consider nyo na po. Tanggapin nyo na rin po. Ako, ganun. So, yun, habang nagpa-process ako, nakita ko after ko, siya na yung sumunod sa akin. Praise God. Thank you din dito sa BIR na malapit sa amin. Hindi ko na lang i-mention. Pero, thank you kasi nga, tinanggap nyo pa rin kami kahit na late kami ng ilang minuto. Kasi hindi rin naman talaga namin alam eh. Hindi rin namin talaga alam na may 12:00 cut off. So, mas maganda, mas yung mas may prior notice ba para yung mga tao ay siguro may prior notice nga, hindi ko lang talaga alam. Pero anyway, so di pinrases na ni kuya, ni sir. Tapos binigyan niya na ako ng ganito. Nagbayad lang ako guys ng 30 pesos. 30 pesos lang, binigyan niya na ako ng ganito. Tapos meron pa yung ganito. Yan, yung kulay blue na yan. Inabot ng 3 page. So yung anak ko, hindi ko na doon ikakat kasi ang hirap din mag-vlog guys. Hindi ko talaga to gagawin sana. Kaya lang may mga nagme-message kasi sa akin nung nakita nila sa page ko. Paano daw yung ginawa ko, ganyan. So, ayun lang. Nagbayad lang ako ng 30 pesos. And, pinili ko guys kasi online shop ako, hindi naman ganun kalaki yung kita. Kaya, nag-avail ako ng 8% income tax rate option. So, yun. Dalawa yung klase ng kailangan kong i-file. 1701 quarterly, tsaka 1701 annual. So, ayan si Asha. Hello. Hello guys. So, yun. Finally, naka-register na ako. And then, may contact na rin naman ako. Magpiprint, authority to print ng resibo. Pero may, after nito, di ba, nakuha ko na to. Mag-online application pa. Kasi ngayon, yung mga ledger, journals, ganyan, columnars, ay hindi na tatakan sa mismong BIR. I-register mo pala yung online, tapos yung QR code nun, yun yung yun yung ilalagay mo sa first page. So next video na lang yun pag nagawa ko yun guys. So yun lang guys, bye. And wait lang, follow nyo pala yung page ko, Sales Artisan Kendall sa Facebook.